Hi, good morning. It's Thursday, no? Ako'y may fieldwork at malayo yung aking biyabahiin, so why not do a video for you guys, okay? So my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay. So, ang tagal na akong hindi nakakagawa ng video, no? Pasensya na. And I'm happy kasi mukhang, sabi ko nga nalilesen yung mga talk time ko. Ibig sabihin lang siguro nun ay umaayos na kayo. Abang kagandahan sa inyo yun, libre, diba? Pero naayos kayo. So, I'm happy with that. So, yung very goal, no? Yung objective ko sa paggawa ng mga video ay may kwenta, may silbi. So, I'm happy to know that, no? Okay yan. Okay, so, book. Ayusin muna natin na kaya. Hindi kasi may bangs sa, anyways. I'm very happy. Kasi, ibig sabihin, pag less na yung mga talk time, lalo na pag yung mga tao, yung mga followers ko, alam mo, emergency lagi yan eh. Pag nagpapaschedule, no? Hindi naman pwede akong biglaan. Kailangan nakaschedule kasi marami ding tao na naka-schedule at nakapila, hindi pwedeng biglaan. So, minsan, ako naman ay nag-accommodate pa rin, kahit papano, kunyari, medyo kaya ko pa, o di sige, okay, go natin, ganun lang naman, no? So, kumbaga, dahil sa tulong yung gusto kong gawin sa YouTube ko na ito, pati yung Facebook page ko, okay? So, ayan, umpisahan natin. Siguro ibabase ko dun sa mga past talk ko dun sa aking mga followers, no? Yung mga ka-talk time ko, okay? Para ma-reinforce yung learning. Alam niyo, number one, no? Kapag ang tao merong anxiety or depression, it is very important, no? It is very important na dapat nagjo-journal tayo, okay? Nagjo-journal tayo. Kasi, lalo na sa akin, ang style ko or ang management ko is based on cognitive behavior therapy. Okay? So, para i-shortcut ko lang, ano ibig sabihin nun, may connection ang isip sa katawan, sa feelings. Okay? Or pwede yun maghalo-halo. Pwede mauna sa utak, kunyari, nag-isip ka ng nakakatakot, then may manifestation sa katawan. O di ba yung like ko sinisimpleng paliwanag, mag-isip ka lang ng mangga, maglalaway ka. So pag nag-isip ka, may epekto agad sa katawan yon, naglalaway siya. It will take, 17 seconds para mag-release ka ng mga chemicals sa katawan mo, at yung chemicals sa katawan mo, yan yung mga simptomas. Just 17 seconds. Wala pang isang minuto. Mag-isip ka pa lang, halimbawa, paano kung heart attack ito? 1, 2, 1001, 1002, 1003. Paano kung, tapos meron ka pang di heart attack, no? Tapos lalagyan mo pa ng fear 2. May fear 2, di ba? May na-discuss ko na fear 1, fear 2. May fear 2 pa na, tapos, paano yung mga anak ko? Yung mga anak ko, wala nang tatay, wala nang nanay. Magugutom sila. Tapos yung mga ganyan. So, yun na. So, in 17 seconds, lalabas na yung symptoms. Boom! Isok na yun. Okay? So, yun yun. Ito yung mga importanteng mga knowledge, no? Information na kailangan. In just 17 seconds, nag-iiba yung chemical sa katawan natin. No? Depende kung ano iniisip natin. Okay? At kapag lumabas naman ang adrenaline, it will take you depende sa tao, siguro max of 15 minutes. Nararamdaman mo talaga yung adrenaline na yun. Kaya kahit mag-isip ka ulit ng panibagong feel good na thought, hindi pa agad sisipa yun. Okay? Kasi it will take you mga 15 minutes bago ma-burn, no? Yung adrenaline na yun sa katawan. At yan ay kung tumigil ka na sa pagkakatastrophize, no? Hindi ka na nagpo-produce ng mga fear thoughts kasi habang isip ka ng isip ng mga fear, ng mga nakakatakot, di tuloy-tuloy lang siya, no? Pero again, tandaan niyo na yung pakiramdam nyo na light lang yung
manifestation or yung symptoms, iyan na yun. Hindi yan siya yung tipong nagli-level lang 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Basta naramdaman mo yan, iyan na siya. So, kung ano yung nararamdaman mo, hindi na mag-worsen yan. That's it. That's the worst. No? Kasi sinasabi nila parang, naramdaman ko ngayon parang okay lang. But the reality is, yun lang yun siya. No? Hindi na yun yung tipong aabot ka pa sa hihimatayin. Walang ganun. Unless talagang may nangyari pang kakaiba, bakit ka hinimatay, no? Okay? Again, ang mechanism ng pagkakaimatay is really nawalan ka ng oxygen sa brain. Paano ka mawalan ng oxygen sa brain? Lalo na kung panic attack yan. Kasi ang panic attack nga, mabilis ang paghinga, no? So, ibig sabihin nga, problema niyan, nasobrahan ka nga sa oxygen. Okay? So, parang imposibleng himatayin ka, no? Nasobrang ka ng oxygen, kaya lumalabas yung mga simptomas mo. Kailangan balance yan. Dapat may oxygen at carbon dioxide yung katawan natin, may exchange. Okay? So, importante yung thought na yan. Importante rin yung breathing exercise, no? Kapag nandyan na yung inhale, inhale, hold, exhale. Kasi ang gusto natin yung matagal na exhale. Ang nagpaparelax sa katawan ay matagal na exhale. Kung gusto mo, halimbawa, may energize ka, kailangan mas matagal ang inhale. Ganyan, inhale para buhay ka. So, kaya yung mga tao anxious kasi ganyan siya, no? Mahihilo ka rin, no? So, yung mabilisan. So, ang gagawin mo, pag anxiety na, ang nagpapakalma is the release of the air. Kaya, pag sobrang overwhelmed ka na, talagang grabe nervyos, inhale, hold na matagal, tapos yung matagal exhale. Mas matagal, mas nakakakalma. Okay? Kung gusto mo naman magising ka, kunyari, antok ka na, bilisan mo yung hininga mo. Yan. Para ma-energize ka. Kasi nakaka-energize naman. Ngayon, kung normal lang, dapat balance. Inhale, exhale. Yan yung kalma state. Normal lang yan. Okay? Ganun ka-importante yung inhaling, exhaling. Okay? Pag nasobra, pag grabe, may hilo ka. No? So, yun. May effect agad sa katawan niya. Okay? Importante malaman nyo yung breathing exercise kasi basic niya, no? Libre yan, hindi yan gamot. Kailangan nyo lang matutunan yan. Okay? At scientific yun. Kung hindi ka marunong, then maraming YouTube para explain sa'yo kung ano yan. Hindi ka kailangan matakot dyan. Okay? Yung hilo, kung hindi ka marunong huminga, ewan ko bakit hindi ka marunong huminga, no? Normal yun, yung hilo na yun. So, babalik ka rin sa normal kahit mahilo ka. Kasi, babalik ka doon. Kaya lang nahilo kasi nagkamali ka sa paghinga. Okay? Hindi ka lang matakot. Huwag magpapanik kung nahihilo ka bigla kasi mali hininga mo. Normal lang yun. Okay? Yung katawan natin may tendency, no? May reset lang siya ng sarili niya. Okay? Sige. Sabi ng isang follower, sabi niya, ba't ganun? Actually, nakipag-usap lang siya sa akin. Parang refresher lang yung nangyari. Pero, hindi totoo yun. I mean, well, yeah, totoo yun. Kung sa tingin niya, narinig niya na yung mga pinagsasabi ko. But, the moment na nag-uusap kami, at kapag nakipag-usap na kayo sa akin, mas targeted yung approach. Kasi, kaya ako tatanungin talaga sa'yo, teka lang, ano ba fears mo? Ano ba mga fears mo ngayon? So, kaya ko kagad sagutin yun. Okay? So, sa kanya, parang nangyayari, alam niya naman na wala siyang sakit, bata pa siya, pero bakit daw hindi nawawala? So, ang paliwanag ko sa kanya at that time, na kung sa video ka lang aasa, hahanapin mo pa yun in reality. Kaya, siyempre, may advantage din yung pakipag-usap sa akin kasi kaya ko kaagad sagutin, no? I-address kung saan ang problema. Right? Okay, so, ang sabi niya, bakit gano'n? Parang alam ko naman, pero bakit lumalabas pa rin yung simptomas? Tandaan ninyo na meron tayong tinatawag na association, no? Meron din tayong conditioning na tinawag, naka-condition na sa katawan ninyo, nakatatak na, naka-embed na. Minsan, or kadalasan, mahirap na tanggalin yun. Okay? Pero there are tools and ways para matanggal. Ganito lang kasimple. Kung nag-aral ka ng gitara, nag-aral ka ng bisikleta, okay? Sa tingin mo ba, next month, mawawala na yung alam mo sa gitara at sa bisikleta? Hindi.
Kasi natutunan mo na. Pumasok na siya sa brain. Sa cells mo na siya. Meron siyang mga neuropath. May neurons na siya. Meron na siyang gumawa na siya ng muscle or ng kalsada or ng highway sa utak mo na naging parte na siya ng katawan mo. Yung kaalaman mo sa pagluto ng adobo, sa pag-aral ng gitara, sa pag-bike, sa pag-aral ng drive, nandun na yon. So, nandun na siya. Okay? So, hindi siya pwedeng mawala. Okay? Pero paano siya mawala? Mawala siya kung matagal mo siyang hindi ginamit. For example, 30 years, hindi ka nag-bike. 30 years, medyo babalanse-balanse ka ulit. Pero madali mo siyang makuha kasi may experience ka na. It's the same with anxiety. Dahil nagkaroon ka ng experience sa anxiety, pwede talagang bumalik yon kasi naging parte siya ng buhay mo. But then, kaya siyang bawiin ng kaalaman. Kung kaya importante talaga, no, ito yung sinasabi ko, kung tatamad-tamad ka, huwag ka nang umasang gumaling kung ikaw mismo tamad. Kung ikaw mismo wala kang ginagawa. Huwag ka nang umasa, ba't gano'n nandun pa rin? Journaling. Number 1, journaling. At ang journaling, buti nakita ko yung ibang journals no? Nakita ko may mga kulang, kaya parang hindi nag-work. Ang journaling really is you put your learning. Kasi ang gusto mo, ang objective mo, kaya ka nagjo-journal, is that ipoprove mo sa sarili mo na nangyari yung mga worst symptoms, yung worst feelings. Pero, pagkatapos nun, ayos ka na naman. So, pinapatunayan mo sa brain mo na anxiety lang siya talaga at ganun ang package niya. Kapag naramdaman mo, yun na yun siya. Pero, after a while, mawala siya. Buhay ka pa rin. Hindi ka na heart attack, hindi ka na baliw, hindi ka na stroke. At yung mga kung ano bang wala kang cancer. Kasi naramdaman ko ganito, talagang ang sakit ng ulo ko, talagang nahilo ko. Tapos nagpa-check up ako, nagpunta ako sa ER, normal naman, wala naman. Kapag ginornal mo yon, nagpa-process yon sa brain. Paano siya nagpa-process sa brain? Yung ideya pa lang na kung paano mo siya ikukwento at isusulat, nagpo-process na yung brain mo. Gumagawa na siya ng mga neuropath na, nangyari sa akin yung worst na hindi ako makahinga, talagang halos mamatay ako. Nagpunta pa nga ako sa ER noon Tapos habang journal mo siya, today nangyari sa akin, gano'n. Yun na talaga yung pinaka-worst na nangyari sa akin. Pero ang sabi ng doktor, normal daw ako. So wala akong sakit. Talagang anxiety lang siya. Okay. Kapag gano'n ang ginawa mo, at nangyari ulit, or kung talagang mangyari ulit, babalikan mo lang yun, at makikita mo na, nangyari na sa akin to dati. Normal lang din ako. So, pabayaan ko lang to. Tatanggapin ko lang siya, yung nararamdaman ko. That brings me to real acceptance. What is real acceptance? Sabi ko sa kanya, ang real acceptance ay, kung masakit halimbawa ang ipin mo, hindi ka miserable kasi alam mo, kilala mo ang sakit ng ipin. Bata pa tayo, sumasakit ng ipin natin, di ba? Or sumakit ng ipin natin. So, alam mong hindi ka mamamatay sa sakit ng ipin, pero napakasakit niyan. Okay? Ang sakit, pero hindi ka yung miserable kumpara sa anxiety mo. Kasi anxiety mo parang wala kang yung meron kang fear of the unknown. Okay? Pero kasi ang sakit ng ipin, alam mo kasi familiar ka. Pag masakit ang ipin, kailangan lang to ng pain reliever, tapos papabunot or papapasta, mawala. Pero yung pain reliever nga, hindi rin 100% nawawala nababawasan lang yung sakit. Pero so buong araw, masakit ipin mo, tanggap mo na masakit ang ipin mo, kasi maghihintay ka lang na mag-subside yung pain, or mag-antibiotic ka base sa doktor para bunutin na siya or ipasta na siya or gagalawin na yung ipin mo. So ilang araw mong titiisin yun, that is real acceptance. Tinanggap mo yung sakit kasi alam mo rin naman na pag napasta na to, nabunutan na to, ayos na ako. Okay? Ganon ang real acceptance. Yung tinatanggap mo yung hirap kasi alam mo na hindi ka naman mamamatay sa sakit ng ipin. It's the same with
nabalian ka ng buto, nakakas ka, nakasimento yung kamay mo, o nakakita kayo ng mga ganon, hindi sila miserable kasi alam nilang gagaling ang buto. Nabalian lang sila pero gagaling. Ang nanay ko na fracture yung ribs, 88 years old takot na ako, grabe na catastrophize ko. Naku, baka kailangan na itong ilagyan ng bakal, baka ang hirap nito sa buhay namin, makakagalaw pa ba to, 88 years old, grabe catastrophe. Sabi sa akin ng doktor, sige, umuwi na kayo. Ha? Pagdating sa ospital, pinauwi lang kami. Walang nilagay, walang binalot sa ribs, walang gagaling din yan after a month or 2. Ha? Totoo nga naman, wala pang isang buwan, naglalakad na inanay ko ulit. Sabi ko, ganun lang pala yun. Okay? So, ang real acceptance is, you accept the pain, no? Siyempre, wala namang pain talaga sa anxiety. It's more of yung nervousness, yung breathing mo, yung palpitations, no? Ano pa, hilo, etc., etc. So it's the same. You accept it na ganun ang mekanismo ng anxiety. Period. So ngayon, pag hindi mo pa rin tinatanggap yun at talagang natatakot ka pa rin doon sa simptomas niya, mahirapan ka. Kaya yun ang real acceptance. I hope you understand that. And if there is real acceptance, ibig sabihin nun, nawawala yung takot. Pero kung hindi siya real acceptance, ibig sabihin takot ka pa rin. Kasi alam mo na, mamamatay ako. Kasi kung may real acceptance, alam mo na nabalian ka, masakit yung buto mo, di okay lang. Kahit masakit buto mo, parang okay lang. Kasi nabalian niya ako Anong gagawin ko? Talagang tatanggapin ko yung pain na yun. So, ngayon, even the pain lessens, sa totoo lang. Sa pain management, kapag there is acceptance, mas madaling, mas hindi siya masakit. Mas bumababa yung level of pain kapag there is acceptance. Pero kunyari, ang sakit kasi ganito ginawa ko, mas masakit yan. Okay? So, ganun. Okay? Even your behavior. Kapag ang behavior mo talaga, aray, mas masakit siya. Pero kunyari, yung behavior mo kahit masakit, parang, kaya ko to. Sige lang. Gaya niya, nasaksak ko yung daliri ko kasi nagchachap ako ng ice. Dumiretso sa daliri ko yung kutsilyo. Ray, di hugas pa rin ako, tuloy pa rin, parang wala nangyari. So parang hindi naman siya ganun kasakit nung ginamit ko pa rin yung daliri ko. Kasi alam ko parang okay lang yan, may masakit yan, nasugatan ako di masakit, di sige tuloy pa rin. Yun ang real acceptance. Naintindihan ninyo? So, also, kaya hindi pa kayo gumagaling kasi hindi naman porket sinabi ko sa inyo today, okay na kayo mamaya. Meron yung katawan ninyo, meron tinatawag na conditioning at meron na kayong mga association. Halimbawa, tuwing alas 3, ganito yung nararamdaman ko. Tuwing alas 8, nagigising ako ng alas 3 sa madaling araw. So meron kang association. Ikaw lang ang gumawa na bakit tuwing alas 3 ganito. Di sinabi ko sa katalk time ko. Sabi niya tuwing alas 8 na ako. Anxious na ako Tinanong ko siya, ano bang araw mo? Paano ka nagigising? Paano ka nag-uumpisa? Pagkagising, ano ginagawa mo? Isa talaga namin. Sabi niya, mga ganito, alas 7, umiinom na ako ng kape. Okay. Tapos, sabi ko, okay, yung nararamdaman mo, kasi sumipa yung kape. Kung kasi routinary tayo, pansinin niyo sa araw-araw na buhay natin, araw-araw pareho yung ginagawa natin. Tatayo tayo, magsa-cellphone, punta ng banyo, gagawa ng almusal. Tingnan niyo, obserbahan niyo. Kasi ganun ang tao, routinary tayo. Lahat yan, pati anak ninyo, tingnan niyo. Magrereklamo, ang bagong gising, mag-aayos. Obserbahan niyo, pare-pareho yan. Upo na doon, kakain na siya. Pare-pareho yan. Routine yan. Okay? At importante sa atin ang routine. No? Importante sa atin ang routine. Kumbaga kasi ano na yan parang body memory, ganyan. Ganon. Ay, teka lang. Kailangan ko malaman yung ways ko. Naka-video ko. Anong oras na ba? Sige, konti na lang. 1 minute. Sige. Kasi naka-video ko, hindi ko makita tuloy yung way ko, yung ways na to. So gano'n, no? So may association tsaka conditioning ka na ginawa. So kailangan mabago yun, ma-change yung behavior na yun. Kung dati takot ka lumabas at hindi ka lumalabas dahil sa ganung oras sa tingin mo gano'n, kailangan baguhin yun. Kailangan mapatunayan mo sa sarili mo na hindi totoo, walang science yun. Gaya niyan, isang nurse yun nurse yung follower ko. Sabi niya, natatakot na siyang kumilos, baka daw ma-heart attack siya kasi yung puso. Sabi ko, ha?
Di ba, sabi ko nurse ka, di ba? So, kailan sinabi ng doktor at ng science na pag kumilos ka, pag gumalaw ka, ma-heart attack ka? Eh yun nga ang kailangan gawin ng katawan. Kailangan mag-exercise, kailangan gumalaw para matunaw yung mga kung anong dapat matunaw dyan sa katawan mo. Kailangan gumalaw tayo at ang kailangan ng puso, movement. Alam nyo ba, may science na delikado na yung pagkakaupo mo ng matagal brings you to danger. Kailangan po talaga hindi kayo nakaupo ng matagalan. Kailangan tumatayo kayo, kailangan active. Ngayon sasabihin mo, natatakot kang gumalaw kasi yung heartbeat mo bumibilis. Ingot ka ba? Kailangan mo mag-heartbeat para maging healthy ka. So, yung mga kabubuhan na ganon is because it's just your thought, it's just your anxiety, tas walang science. So, alam, may science. Okay? Pero, sorry ha, kailangan ko na talagang kailangan ko na talaga mag-weigh. So, ang dami ko pang gusto sana sabihin. Sige, traffic pa naman. Okay. Sige. You know, so sabi ko sa mag-exercise ka, hindi pwedeng hindi. Okay. Guys, ganito naman yan. Sinasabi nila, or may narinig din naman ako na doctor, sabi niya, it will take 21 days, no, para ma-form yung neuropath. Na, okay, kunyari, gusto mo mag-exercise. Sige, mag-exercise ako tuwing alas 5 ng umaga. Kung mahirap yun, huwag kang alas 5 ng umaga. Kasi mas mahirap gawin, hindi na siya mangyayari. Kaya talagang kailangan strategic. Saan ba yung time na madali sa akin na hindi ako mahihirapan? Dapat ganun ang pagpili. Ganun ang planning. Sige, gawin ko itong mga alas 6 ng umaga. Okay, alas 7, alas 8. O kaya alas 8 na lang kapag nahatid ko na yung mga anak ko. Ganyan. Yun yung time talaga na wala na akong excuse at madali sa akin. So, it will take 21 days para mabuo, no, yung habit. Pero it will take 60 days or 2 months na everyday ginagawa para ma-cement yung habit na yun. Naintindihan niyo? Para ma-cement. Kumbaga, hahanapin siya ng katawan mo na, ay, gagawin ko to, gagawin ko to. Yun ang maganda. So again, those are important numbers that you need to know. Ngayon, lalo na sa mga bago ngayon na nakarinig sa akin, guys, kung gusto nyo kausapin, mag-usap tayo. Willing akong tulungan kayo. Okay? Nagcha-charge ako kasi hindi pwedeng hindi. No? Kasi bakit? May buhay ako eh. Kakainin niyo yung oras ko. Okay? At yung skills at knowledge ko na galing pa sa Australia at my own experience, yun yung binabayaran doon. Okay? But again, sinasabi ko lagi, hindi ako professional. I'm not a certified psychologist. I'm not a doctor. I'm not even a health professional at all. Okay? So, kumbaga, kung willing kayo, you can talk to me. But again, mine would be based on science also. Okay? Ayoko ng mga ganun. Ngayon, huwag nyo titipirin sarili ninyo. Huwag nyo titipirin kasi mental health yan. No? Mental health yan. Ang laking ginhawa niyan. At sinasabi ko naman, no, hindi po ako mahal kasi this is more of tulong. Okay? More of tulong ito. For now, in reality, hindi naman ako naghihirap. Okay? Kumbaga, hindi ko kailangan pera ninyo. I can survive on my own. I can survive on my own. The point is, this is help. Pero kung kakainin mo yung oras ko, hindi naman tayo magkaibigan, tapos libre, ito na yung libre. Yung YouTube videos, kaya ako ginagawa to, wala kayong bayad dyan, libre yan. Okay? Kung ayaw nyo magbayad, ito yon. Pero kung meron lang din naman kayong pera, ang laking ginhawa. No? Sabihin natin, 3, 4, 6 sessions, depende sa kondisyon mo. Konting pera lang yan in reality. No? Ayos na kayo doon. O kung hindi man sa akin, pumunta ka sa isang magaling na psychologist. O yun na lang, gawin niyo sarili niyo ng favor. Kahit hindi sa akin. Ang sinasabi ko lang, huwag niyo tipirin yung sarili niyo kasi importante ang mental health. Okay? Kumbaga, parang kung ang diabetes nga or hypertension, may gamot. Ang mental health, mas matindi yan. Mas importante yan. Pero syempre, maghanap ka na magaling, no? Na psychologist. O bahala na kayo, problema nyo na kasi yung magaling na psychologist. Basta yun lang sa akin, huwag nyo titipirin yung sarili nyo. Okay? Lalo na kung kaya mo naman, huwag na huwag. Kabubuhan, katangahan kapag tinipid nyo yung sarili nyo sa magkanong halaga, sa maliit na halaga. Kumakain ka nga ng ng milkshake. Ay ano yun? Yung tea. Milk tea.
O ilang milk tea lang yun, diba? Tapos tatang-tang, ang feeling mo, inisahan ka ng psychologist or ng psychiatrist. Hindi, ikaw isipin mo yun, okay? So, yun ano. So, ano pa ba yung nakausap ko last time? Okay. Yun na nga, again, I have to go back kasi this is very important, no? This is very important. Yung sa trauma, no? Hindi, balik mo tayo sa journal. Yun ang importansya ng journal. Kailangan siya mag-journal. Kailangan kayo mag-journal kasi kailangan natin ilagay yung magulong isip natin sa papel o sa app. Ako may ginagamit akong app eh. Ano ba yung app ko? Hindi ko rin mabuksan yung telepono ko. Pwede kayo maghanap ng mga app na journal or diary. Doon yung ilagay. May mga password pa yan. Okay? So, yun. So, I think that's it. Maraming salamat kasi kailangan ko naman kita yung ways ko, yung pupuntahan ko para alam mo saan ako dadaan. Bye-bye. Thank you guys. Bye.